Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2041 hanggang Kabanata 2050. Kabanata 2041. Ate Weya, kahit sino pwede mong mapareha, pero yang lalaking iyan. Pailay pa, mas magaling si Wu Xiao kaysa sa kanya. Sabay-sabay na sinabi ng grupo ng mga kabataang lalaki sa paligid. Nang makita ito, napailing si Yehan ng walang magawa. Kahit saan man siya mapunta, hindi talaga nawawala ang mga batang mahilig mambuli. Tama nga naman, para kay Yehan, ang grupong ito ng mga kabataan, na hindi naman masyadong malayo ang edad sa kanya, ay mga bata lang talaga. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pipiliting bumilis. Hindi rin naman ako magtatagal sa lungsod ng Yanjing, magaan na sambit ni Yehan. Oh, tingnan mo Ate Weya, natakot agad sa iilang salita lang. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo, ni hindi nga siya kwalipikado para maging kaibigan mo. Ngunit sa sandaling iyon, isang medyo simple at hindi pansining hunky car ang huminto sa harapan ni Yehan. Pagkababa ng isang matandang lalaking nakasuot ng tangsuit mula sa kotse, tiningnan niya ang eksena sa harap at napailing. Ngunit nang makita niya ang binatang nakasuot ng Chinese tunic suit, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Agad siyang lumapit at sumigaw. Young Master Son. Tumango si Yehan at nagsabing, Lolo Ke, isang taon na rin mula nung huli tayong nagkita. Medyo tumanda ka na. Hehe, habang tumatanda, lalong tumatanda. Matagal na rin akong nabubuhay, kaya dapat lang. Halika na, Young Master Son. Sagot ni Keyang habang nakangiti at tila punong-puno ng tuwa. Tumango si Yehan at sumakay sa pulang hangki kasama si Keyang. Nang makita ng mga kabataang lalaki't babae ang pag-alis ng simpleng hunky car, nabigla sila. Lalo na nang mapansin nila ang plaka ng sasakyan, alam nila kung sino ang gumagamit nun. Yun ang espesyal na sasakyan ni Ginoong Yan ng pamilyang yan. Gulat na sigaw ni Wu Dashong. Paanong nakasakay ang isang karaniwang tao sa sasakyang yun? Ngayon ko lang naalala kung bakit parang pamilyar siya. Siya nga, malalim ang hininga ni Ate Erlan, at kitang-kita ang matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Ate Erlan, kilala mo siya? Tanong ni Lin Wei at isa pang babae, halatang naguguluhan. Oo, kilala ko siya. Pero hindi niya ako kilala, sagot ni Ate Erlan habang mariing hawak ang kanyang mga kamay. Tapos ay tumingin siya kina Wu Dashong at sinabi, Wu Dashong, kung ako sayo, uuwi na ako ngayon at hihingi ng tawad kay Ginoong Wu. Baka sakaling may pag-asa pa. Kasi kapag nagalit siya, mawawala sa mapa ang pamilya niyo. Napaatras si Wu Dashong sa takot. Lahat ng tao sa paligid ay nabigla rin. Sa Yanjing, alam nila kung sino ang pwedeng galitin at kung sino ang hinding-hindi dapat gambalain. Ate Erlan, sino ba talaga siya? Tanong ni Lin Wei, sabik na malaman ang sagot. Naalala niyo ba kung paano naglaho ang mga dati nating tinatawag na mga bayani? Pamilya Nolan, Han, Jiang, at Yan, pati na rin ang mga dominanteng grupo sa Hilaga, nawala lahat yan. Sa sinabing iyon ni Ate Erlan, tila tumanda at naging seryoso siya bigla. Lahat ng naroon ay natigilan. Sabay-sabay silang nakaisip ng iisang tao, ang binatang minsang namuno sa buong Yanjing, kinakatakutan ng lahat at ipinagbawal ng mga pangunahing pamilya na galitin. Siya lang yun. Siya lang ang may ganoong koneksyon sa pamilyang yan. Peste, bakit pa tayo nadawit? Young Master Wu, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hindi rin alam ni Wu Dashong. Kampwesto ng pamilyang yan. Pagdating muli sa lugar na ito, napatigil si Yehan at napatingin sa pamilyar na bakuran. May halo ng pananabik sa kanyang puso. Kumusta na kaya ang matandang iyon? Isa na naman siyang taon na mas matanda. Samantala, sa isang tahimik na bakuran sa loob ng pamilyang yan, nakaupo sa wheelchair si Ginoong Yan, bahagyang nakapikit ang mga mata. Alam na niya ang balita, na si Yehan ay darating sa Yanjing ngayong araw. Matapos ang pananabik, ang natira sa kanya ay pag-asa. Tahimik siyang naghihintay sa pagdating ng kanyang apo. Maangin sa labas, ipapasok na kita para makapagpahinga. Tahimik na lumapit si Yehan sa likuran ni Ginoong Yan. Nang marinig ang pamilyar na tinig, muling nadala sa tuwa ang matanda. Kabanata 2042.
Gayunpaman, ang katawan ni Yehan ngayon ay hindi pa kayang tumanggap ng sobrang matinding emosyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ng matanda, at pinadaloy ang enerhiya ng buhay, unti-unting pinakalma ang pakiramdam nito. Kasabay nito, dahan-daang nawala ang mga tagong karamdaman sa katawan ng matanda, at sa loob lamang ng isang araw, muling babalik ang lahat ng normal na paggana ng katawan nito. Ang sarap sa pakiramdam na muling makabalik. Sa wakas, natupad na rin ang hiling ni Lolo. Hinawakan ni matandang yan ang kamay ni Yehan gamit ang tuyot na palad. Nang makita niya ang binatang nakaupo at nakangiting nakatitig sa kanya, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag kang magsalita ng mga malas na salita. Basta't nandito ako, aabot ka ng 100. Kahit si Haring Yama, kailangan muna akong tanungin kung papayagan ko. Tumayo si Yehan at siya mismo ang nagtulak sa wheelchair ng matanda papasok sa bahay. Kitang-kita niya ang biglaang pagtanda ng kanyang lolo, isang taong hindi halos makalakad, na nagpaiyak sa kanyang damdamin. Ngunit ngayong nakabalik na siya, sisiguraduhin niya muli itong makatayo. Siya pa rin ang matandang yan ng Yanjing City. Hindi nagtagal, nagsidatingan na ang lahat ng miyembro ng pamilyang yan, at muling naging masigla ang buong compound. Simula nang magkasakit ang matanda, matagal nang walang halakakan sa bakuran na iyon. Dahil sa pagdating ni Yehan, muling napuno ng tuwa ang matanda. Kaya naman masaya na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Si Lolo yan pa rin ang haligi ng pamilya yan, at hindi maaaring bumagsak. Sa loob ng compound, isa-isang binati ni Yehan ang mga kamag-anak. Sa mga oras na iyon, may lumapit na isang binata at isang babae. Nakilala pa ni Yehan ang lalaki, isa ito sa mga dating kasapi ng Heroes Club na umatras dahil sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na makita kang muli sa Yanjing. Natupad na rin ang hiling ni Lolo. Ngumiti si Yanjin kay Yehan. Sa narinig, ngumiti si Yehan at nagsabi, 1 taon din tayong di nagkita. Mas matured ka na ngayon. Sino naman siya? Tumingin si Yehan sa babaeng katabi ni Yanjin. Sa kanyang alaala, wala naman siyang ganitong pinsan. Asawa ko siya. Doon lamang napagtanto ni Yehan ang lahat. Magandang araw, Ginoong Ye. Ako si Yang Yun, sabi ni Yang Yun na may halong kaba. Galing siya sa isang kilalang pamilyang negosyante sa Hilaga at matagal nang naririnig ang pangalan ni Yehan. Dahil sa pangalan ni Yehan sa pamilyang yan, ginawa ng pamilyang yang ang lahat para mapag-isa sila sa kasal. Siyempre, may pagmamahalan din ang dalawa, at iyon ang pangunahing dahilan. Grabe naman yang Ginoong Ye. Kung okay lang sa'yo, tawagin mo na lang akong Kuya Ye. Sagot ni Yehan habang ngumiti. Bigla namang narinig ang malalim na boses mula sa labas ng compound. Matandang yan. Narinig kong dumating ang apo mo. Aba, ni hindi mo man lang ako sinabihan. Xiaohan, darating na si lolo mo. Napangiti ng pilit ang mga miyembro ng pamilyang yan. Iisa lang ang may lakas ng loob na sumigaw ng ganyan sa loob ng compound, si matandang Zhang. Mas matalas pa ang ilong ng kanuning ito kaysa sa aso. Reklamo ni matandang yan habang nakaupo sa wheelchair. Hindi pa nga nila inaanunsyo ang pagdating ni Yehan, pero ayan na agad si Zhang. Maya-maya'y pumasok si matandang Zhang, kasama ang isang binatang si Zhang Xiaoyo. Lumapit si Yehan at nagsabi, Lolo Zhang, mas malakas pa rin ang katawan mo kaysa kay Lolo. Hahaha, syempre. Pero ikaw ha, pinaghintay mo akong matagal. Halikang at masdan kita ng maayos. Pinat sa balikat si Yehan ni Lolo Zhang, ngunit nang mapansin niyang walang laman ang isa nitong manggas, bigla siyang natahimik at nanlungo ang mukha. Ang mahalaga ay nakabalik kang buhay, anak. Nag-alala po kayo, Lolo Zhang. Sabay tulong ni Yehan sa pagtulak sa matanda papasok ng bahay. Samantalang si Zhang Xiaoyo ay tila may gustong sabihin ngunit pinigilan ito, nagkaintindihan na lang sila ni Yehan sa pamamagitan ng tinginan. Zhang Dapao, ang talas talaga ng ilong mo. Minamanmanan mo ba ang compound ng pamilyang yan? Tanong ni matandang yan. Sok, sino bang may gustong manmanan yang lumang bakuran mo? Kung di pa dahil sa siraulong bata ng pamilyang Wu na nanggulo sa batang to, wala sana akong alam. Ganon ba? Tumingin si matandang yan kay Yehan. Ngumiti lang si Yehan. Mga kabataan lang, Lolo. Maliliit na bagay lang yan. Hay nako, ang dali mong magsabi ng maliliit na bagay. Ang buong pamilyang Wu nga, nagmamakaawa na sa akin ngayon. Nasa labas pa ang matanda nila. Sabi ni matandang Zhang habang tumatawa. Hayaan mo na, Zhang. Sabihin mo kay matandang Wu na hindi na kailangang palakihin pa ang issue. Pero sabihan niya ang mga batang Wu na ayusin ang asal nila. Sila ang sumisira sa pangalan ng pamilya. Tugon ni matandang yan. Kabanata 2043. Tumango si Keyang,
ngumiti, at tahimik na lumabas. Ikaw talaga, hindi ka man lang nagbigay alam sa akin nang dumating ka sa Yanjing City. Kung alam ko lang, sinalubong nakita, bulong ni Zhang Xiaoyou sa tabi ni Ye Han. Sa pagkakabalik ng kanyang kapatid, tila nabunutin siya ng tinik sa dibdib. Alam mo naman ako, gusto ko ng tahimik lang, sagot ni Ye Han. Nagkatitigan silang dalawa at sabay na ngumiti. Sabi ni Zhang Xiaoyou, hindi mo na kailangang manatiling low profile ngayon. Yung anak ng pamilyang Wu na yun, inaway ka, kaya halos lahat ng elite youth ng Yanjing ay alam na andito ka. Si Hao Fei nga, nireserba na yung celebrity club. Hintayin mo lang ako't samahan kita mamayang gabi. Medyo napakunot ang noo ni Ye Han, pero naisip niyang sa lugar na ito kung saan puro interes at kapangyarihan ang umiikot, hindi niya pwedeng tanggihan. Baka hindi niya kailangan ng mga koneksyon ngayon pero kailangan ng pamilyang yan at pamilyang Zhang. Saglit lang naman ang pagdalo. Sige, sasama ako pagkatapos ng hapunan dito sa Yan family. Dahil bumisita siya, dapat lang na makasalo niya si Lolo sa hapunan. Sa hapunan, nanatili rin sina Lolo Zhang at Xiaoyou. Pagkatapos ng ikatlong ikot ng inuman, medyo nalasing na si Lolo Zhang. Samantala, si Lolo Yan ay mahigpit sa kanyang oras, natutulog na ng alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng hapunan, umalis sina Ye Han kasama sina Zhang Xiaoyou at Yan Xin, habang ibinalik na rin si Lolo Zhang sa kanilang tahanan. Celebrity Club. Ang Celebrity Club ang pinakatanyag na club sa buong Yanjing City. Matatagpuan ito sa isang tahimik na lugar. Dati itong kontrolado ng Tuning Club, pero ngayon ay pinagtutulungan na ng maraming malalaking kumpanya. Pagsapit nila Ye Han roon, bandang alas 9 na ng gabi. Sa harap pa lang ng club, nakita na ni Ye Han ang isang grupo ng mga kabataang nakaayos ng elegante, mga lalaki't babaeng ginuot ginang ang asta, na halatang matataas ang estado. Pagdating ng sasakyan ni Zhang Xiaoyou, agad lumapit si Hao Fei, ang pasimuno ng pagtitipon, at binuksan ang pinto ng sasakyan. Isa-isang bumaba sina Ye Han, Xiaoyou, at Yan Xin. Young Master Ye, alam kong nasa Yanjing ka na. Matagal na akong nag-aabang sayo, ani Hao Fei, halatang sabik. Hao Fei, magkakapatid naman tayo. Huwag ka nang maging sobrang formal, sagot ni Ye Han habang tinatapik sa balikat si Hao Fei. Sa simpleng kilos na iyon, halos matawa sa saya si Hao Fei at sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng club. Habang pinagmamasdan ng lahat ang binatang naka-Chinese tunic suit na napapalibutan ni na Hao Fei, hindi sila makapaniwala. Siya ang alamat na minsang naghari sa Yanjing. Ginamit niya ang dugong bakal na pamamaraan para tapakan ang mga anak mayamang umabuso sa kapangyarihan, at winasak ang ilang malalaking pamilya. Ngunit ngayon, sa kanyang maamong mukha, parang ibang tao na siya, mas tahimik, mas magaan, pero hindi pa rin nawawala ang kanyang presensya. Sa pagdating ni Ye Han, lahat ng naroon ay naging magalang. Tumabi at bumati sa kanya. Halos lahat ng imbitado ay dating miyembro ng tinatawag na Youth Elite. Ngayon, karamihan sa kanila ay may matataas ng posisyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan o negosyo. Kagaya ni Wu Dashong, sila ang bagong henerasyon ng Yanjing Elite. Kapag tuluyan ng umatras ang nakatataas sa kanila, sila ang susunod na magiging haligi ng lungsod, baka balang araw ay maging tulad ni Matandang Zhang at Matandang Yan. Ngayon, ang buong Celebrity Club ay nakare-reserve para sa gabing ito. Naroon ang lahat ng sikat na kabataan, mga 12-12 ng lalaki't babae. Umakyat na sa entablado si Hao Fei at nagsimulang magsalita. Ngayong gabi, bumalik na muli sa Yanjing ang aking kapatid, si Young Master Ye. Sa totoo lang, hindi ko na kailangang ipakilala pa siya. Sa unang bahagi ng buhay ko, hinangaan ko sina Han Xiaotian, Liang Hai, si Xiao Jianli, at lalo na si Nolan Mietian. Pero sa lahat ng yun, siya ang pinakahinahangaan ko. Kaya ngayon, itaas natin ang ating mga baso para salubungin ang kanyang pagbabalik. Ako si Hao Fei, at ipinagmamalaki kong kapatid ko siya. Cheers! Sabay-sabay na tinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Isang maalamat na tao ang nasa harap nila, isa na hindi malalampasan, kahit ng nakatatanda, o ng bagong henerasyon. Tumayo si Ye Han at ngumiti. Sabi niya, sa pagkakaibigan, importante ang dalawang salita, taos puso. Sana matapos ang gabing ito, tayong lahat na nagkakilala rito ay magkaroon ng tunay na samahan. Young Master Ye, ako po si Wu Lei. May isa lang akong kahilingan ngayong gabi, sana mapatawad mo ang isang taong minsan ay nagkamali. Lumapit ang isang lalaking mga 28 o 9 na taon ang edad, kasama ang isang binatang nakayuko ang ulo, si Wu Dashong. Anong ini-istambay mo pa riyan? Nasaan na yung yabang mo dati? Lumapit ka, sigaw ni Wu Lei.
Young Master Ye, ako po si Wu Dashong. Hindi ko po kayo nakilala noon at naging bastos ako. Ipagpaumanhin nyo. Iniaalay ko ang basong ito bilang paghingi ng tawad. At tuluyang ininom ni Wu Dashong ang laman ng baso. Ngumiti si Yehan. Kung mapagtanim ako ng galit, sana noon pa lang ay inasikaso ko na yan. Lahat naman tayo, may kabataang puno ng kayabangan. Ako rin. Kayo rin. Pero, sa susunod, iwasan na ang paggamit ng salitang pile sa harap ng iba. Lahat ng naroon ay napatahimik. Kitang-kita naman ang putol na braso ni Yehan, pero wala ni isa sa kanila ang nagtangkang banggitin iyon, maliban kay Wu Dashong na halos naple AS na sa kanilang pamilya dahil doon. Buti na lang, may lumabas na pahayag mula sa pamilyang yan na hindi isyo kay Yehan ang nangyari, kaya nailigtas si Wu Dashong sa tuluyang pagkaalis sa pamilya. Ayos na, bata. Huwag mo nang pal-alain. Balik ka na sa kinauupuan mo. Parang dalagang nervyos Sabay tawa ni Yehan. Dahil doon, natawa ang lahat at muling naging masigla ang gabi. Kabanata 2044. Haha, kalimutan na natin ang tampuhan. Tapos na ang eksenang yun, kaya magbigay galang tayo sa kapatid ko. Mabuhay si Young Master Ye. Matapos ang mga hiyawan, sabay-sabay na ininom ng lahat ang laman ng kanilang baso. Sa isang sulok, nagkukwentuhan sina Yehan, Zhang Xiaoyu, Yan Xin, at Hao Fei. Sila lang apat ang nandoon. Siyempre, hindi tinanggihan ni Yehan ang mga patuloy na alok ng inuman. Habang nag-uusap ang apat, may lumapit na isang binata at isang babae, kasama ang tatlong magagandang dalaga. Young Master Ye, kayo ang bida ngayong gabi, bakit nagtatago kayo rito? Halika, ipakikilala ko sa iyo ang tatlong little sisters ko. Napatingala ang apat. Ang babaeng lumapit ay ayos at maganda, naalala ni Yehan kung sino siya, si Wang Yulo, pinsan ni Yan Lingjiao. Noon, inaresto siya sa Tengchong Police Station. Isa siyang matapang at palaban na babae. Ang lalaking kasama niya ay si Chen Xiaotian, na kilalang takot sa asawa. Nagkataon lang na may negosyo si Chen Xiaotian sa Yanjing, kaya natapat ang bisita niya sa gabing iyon. Ah, kayo pala. Ngumiti si Yehan. Oh, kilala pa pala kami ni Young Master Ye. Tumawa si Wang Yulo, sabay lingon at glare kay Chen Xiaotian. Tignan mo, kapag may kapangyarihan katulad niya, baka sakaling payagan na kitang ako naman ang bomb uli sa'yo. Napakagatlabi si Chen Xiaotian. Alam niyang imposibleng maabot niya ang antas ni Yehan kahit kailan. Nagtawanan sina Zhang Xiaoyu sa eksenang iyon. Bakit kayo tumatawa? Siya lang ang hindi marunong, kaya dapat kayong tumulong para maiahon siya. Ang tono ni Wang Yulo ay dominanti, pero halata ang pagmamahal niya kay Chen Xiaotian. Isinabi na ni Miss Wang sino bang hindi susunod? Brother Chen, bisita ka sa bahay ko bukas, biro ni Zhang Xiaoyu. Ayan, ganyan dapat. Tumanggo ng kontento si Wang Yulo, sabay batok sa sarili. Ay, nakalimutan ko. Heto pala ang dahilan kung bakit ako lumapit. Kilala mo na siguro ang tatlong batang to. Pilit silang nagpumilit sumama para makita ka. Di ko rin maintindihan anong meron sa'yo, hindi ka naman nakakain o magagamit. Ang estilo ng pananalita ni Wang Yulo ay consistent pa rin, diretso at nakakahiyang marinig, lalo para sa mga kalalakihan. Habang nagsasalita si Wang Yulo, napansin ni Yehan ang tatlong dalagang nasa likuran niya, sina Lin Bia at ang dalawang kasama niya na kanyang nakasalubong sa kalsada kanina. Ngayon ay ayos na ang mga ito. Magandang gabi, Kuya Ye. Medyo nahihiya ang tatlo. Hindi na sila tulad ng mas palaban ng mga babae kanina. Sa harap ng isang alamat, ramdam nila ang bigat ng kanyang presensya. Magandang gabi rin. Sagot ni Yehan habang nakangiti. Umupo silang lahat sa mesa at nagpakilalanan. Umupo pa mismo sa tabi ni Yehan ang tatlo, pero wala sa isip ni Yehan na magpaka-charming. Medyo nadismaya ang tatlong babae. Pagkatapos ng salo-salo, bandang alas 11 ng gabi nang matapos ang salo-salo. Hindi sumabay si Yehan kina Zhang Xiaoyu at Yan Xin. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang direksyon ng Yanjing City mag-isa. Ilang minuto pa, narating ni Yehan ang tapat ng isang villa. Sa kwarto sa ikalawang palapag, bukas pa ang ilaw. Sa balkonahe, isang mapang-akit na figure ang nakatayo, nakatingala sa bituin at buwan, napakaganda sa ilalim ng liwanag ng gabi. Nang makita muli ni Yehan ang babaeng ito, na pinahanga siya sa talino at galing, napangiti siya. Wala pa ring nagbago. Sa kapayapaan ng gabi, dama pa rin ang taglay nitong talino at estratehiya, tila kaya nitong kontrolin ang lahat gamit ang isang kumpas ng kamay. Sa dilim ng bakuran, unti-unting nawala si Yehan, tila ba hindi siya kailanman naruroon.
Ang babaeng ito, na naging mahalagang susi sa pagsakop sa underground world ng silangan at kanluran para sa Tianlong, ay hindi dumalo sa huling mataas na pulong ng Tianlong. Kaya si Yehan na mismo ang nagdesisyong dumalaw sa kanya. Tahimik ang gabi. Sa loob ng bilya, biglang lumitaw si Yehan sa silid sa ikalawang palapag. Tahimik niyang pinanood ang paligid. Ang kwarto ni Zhou Banroo ay amoy libro. Sa shelves nito, punong-puno ng lumang aklat, maayos at mayanhing nakaayos. Ang malaking kama ay may amoy na nakakaakit. Habang nandoon si Yehan, si Zhou Banroo ay nakatayo pa rin sa balkonahe, nakatingala sa mga bituin. Hindi siya natutulog ng ganitong oras. Ang kapalaran ng Ziwei Emperor Star ay lalo pang nagiging malabo. Sa mundong ito, naabot na niya ang rurok. Dapat sana, ang Ziwei Emperor Star ay ang mamumuno sa buong mundo. Ngunit sa ngayon, malayo pa siya sa pagiging tunay na hari ng daigdig. Wika ni Zhou Banroo habang nakatingala sa mga bituin. Bilang isang tagapayo, marunong siyang magbasa ng kapalaran. Kahit hindi siya kasing galing ng sloppy old man, di rin siya basta-basta. Kailan pa naging alagad ang pinakamatalinong bruha ng pamilyang Zhou? Mula sa likuran ni Banroo, lumabas si Yehan na may hawak na 2 baso ng alak. Isa ay inilapag niya sa balkonahe, at isa ay iniabot niya kay Zhou Banroo. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan, at ngumiti. Nang marinig ang pamilyar na tinig, bahagyang natarante si Zhou Banroo. Ngunit agad din, sumiklab ang damdaming matagal na niyang itinago. Kabanata 2045. Pagkatapos, bahagyang tumagilid si Zhou Banroo at tiningnan ang binatang may mahabang buhok, matalim ang mga mata, at may ngiti sa labi. Bagamat higit 1 taon na siyang hindi nakita, hindi siya kailanman nakalimutan sa puso niya. Hindi mo ba alam kung paano magpakitang gilas sa isang babae? Nakakatakot ka, muntik mo na akong atakihin sa puso. Binato siya ni Zhou Banroo ng masamang tingin, sabay abot sa baso ng alak. Nakatingin siya kay Yehan gamit ang kanyang matatalinong mata, kalmado, may kakaibang alindog na kay hirap tanggihan. Kung may tao mang kayang takutin ang isang tulad mo, Zhou Demon Girl, hindi na yun tao. Tumangguan sila ni Yehan at sabay uminom ng alak. Sandali lang, hayop ka talaga, binuksan mo ang nakaimbak kong alak. Napatingin si Zhou Banroo sa hawak niyang baso, isang botelyang ilang taon na niyang iniingatan at hindi pa nabubuksan. Naamoy ko lang kasi, ang bango eh. Kibet balikat ni Yehan, tila inosente. Umiling si Zhou Banroo, ikaw talaga ang salot ng buhay ko. Tiningnan niya ang kaliwang kamay ni Yehan. Kamusta ang kamay mo? Kung ako nga ang salot mo, ayos na yun. Pero mas gusto kong maging lalaking tatalo sa'yo habang buhay. Ngumiti si Yehan habang tinitigan ang kanyang bakanting kaliwang manggas. Sabi nga nila, kapag palagi kang naglalakad sa gilid ng ilog, tiyak babasa rin ang paa mo. Maingat na hinaplos ni Zhou Banroo ang putol na braso ni Yehan. Kita sa kanyang matatalinong mata ang pag-aalala. Mukhang marami kang pinagdaanan nitong nakaraang taon. Marami talaga. Kwento ko mamaya. Inilapag ni Yehan ang baso, sabay yakap sa kanya. Bakit hindi ka pumunta noon? Dahil alam kong ikaw ang lalapit sa akin. Dahan-dahang humilig si Zhou Banroo sa balikat ni Yehan. Naamoy niya ang pamilyar na samyo ng lalaking ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Kilala siya bilang matalino, tuso, at may malawak na pangarap, pero sa piling ni Yehan, siya rin ay isang babaeng may kailangang sandalan. Ang Demon Girl na kayang magplano ng lahat gamit lang ang isang kumpas, paano ko siya malilimutan? Kahit nasa Yanjing man ako o sa dulo ng mundo, hahanapin pa rin kita. Hinaplos ni Yehan ang balikat ni Zhou Banroo. Naalala mo pa ba? May pangakong ibinigay ka noon. Ngayong narito na ako sa tugatog, siguro oras na para tuparin mo yun. Talaga, itinuro ni Zhou Banroo ang bituin sa langit. Tingnan mo yung bituin na yan, malayo pa sa rurok. Sa palagay mo ba, nasa tuktok ka na? Napangiti si Yehan. Kung nandyan ka, Zhou Demon Girl, anong rason para hindi ako makarating sa tuktok? Sa lahat ng naabot ko noon sa Tianlong, ikaw ang kasama ko. Ibig sabihin ba, gusto mo pa rin akong gawing bakat kabayo mo? Tiningnan siya ni Zhou Banroo, punong-puno ng alindog ang mata. Ngumiti si Yehan. Oo, pero baka o kabayo na ako lang ang pwedeng sumakay. Walang ibang makakatikim. Walang karapatan ng iba. Ay grabe ka, sobrang possessive. E paano kung main love ako sa iba? Ngumiti si Yehan, ngunit may bahid ng pananakot. Papatayin ko siya, tapos kukunin kitang muli at ikukulong kita habang buhay. Iyo ka lang, pwedeng tignan ng iba, pero hindi pwedeng hawakan. Grabe ka na ngayon, mas dominanteng Yehan ka na ngayon. Tumawa si Zhou Banroo, pero gusto ko yan.
Gusto ko yung pakiramdam ng sama-sama sayo sa panganib. Kung ganun, sabay tayong maglakbay ulit. Maging pares tayong Lobo at Zoro, kinatatakutan ng lahat. Hinaplos ni Yehan ang pisngi ni Zugbanroo. Ngayong gabi, gusto mo bang sumama sa akin? Saan tayo pupunta? Sa isang bagong mundo, mas kapanapanabik, mas malawak. Isang lugar na bagay sa talino mo, kung saan malaya kang ay lahad ang mga plano mo. Sasama ka ba? Sasama ako. Walang alinlangan ang sagot ni Zugbanroo. Alam niyang sila ni Yehan ay sadyang itinadhana, isang pares na kapag nagsama, walang hindi kayang pabagsakin. Ang talino mo, Zugbanroo, ay halos kasentalino ng kalahating Tianlong. Hindi ito pagmamalabas, kahit ang mga ninuno ni Zugbanroo ay mahihirapang tapatan ang kanyang kakayahan. Maging si Yehan ay humahanga sa utak niya. Sa tagumpay nila sa underground world sa ibang bansa, malaking bahagi nito ay dahil sa mga plano niya. Kung wala si Zugbanroo, malabong nakabalik agad si Yehan sa China. Man, tandaan mo, ikaw ang Lobo, ako ang Zoro. Kung wala ka, wala rin ako. Magkasama tayo, kaya nating makamit ang dakilang layunin. Sabay hilig niya sa balikat ni Yehan. Kabanata 2046, kung wala ka, hindi ko kaya. Pero kung kasama kita, ang kayang abutin ng Tianlong sa loob ng isang siglo, kaya nating tapusin sa loob ng 50 taon. Mahigpit na niyakap ni Yehan si Zugbanroo. Pagkatapos noon, kapwa sila natahimik, ninanamnam ang bihirang katahimikan at kapayapaang matagal na nilang pinahahalagahan. Babae, tingnan mo, gabi na. Hindi ba't dapat nagpapahinga na tayo? Ani Yehan habang tumingin sa madilim na kalangitan. Mag-aalauna na ng madaling araw. Oo nga, pero sanay na akong matulog ng mag-isa. Lagi akong may gunting sa ilalim ng unan para sa depensa. Alam mo naman, single ako kaya madaling pagdiskitahan ng iba. Hihi. Matapos niyang sabihin ito, kumalas si Zugbanroo sa yakap ni Yehan at lumakad patungo sa kwarto habang nakangiti. Dapat mabilis ang gunting na yan, ani Yehan, sabay kamot sa ilong at sumunod sa kwarto. Gabi ring iyon, sa bahay ni Zugbanroo natulog si Yehan. Ngunit kahit magkasama sila sa isang kama, wala siyang ginawa kundi ang mahimbing na matulog habang yakap ang babae. Sa gabi ring iyon, habang nakayakap si Zugbanroo kay Yehan, napakatahimik ng tulog niya, marahil ito ang pinakapanatag na tulog niya sa loob ng mahabang panahon. Si Yehan din ay mahimbing ang tulog, kompletong pahinga ng katawan at isip. Nagising lamang siya bandang alas 8 ng umaga. Nang bumangon siya, gising na si Zugbanroo. Mas maaga talaga siyang bumangon upang magbasa. Pagdating niya sa sala, tahimik na nakaupo roon si Zugbanroo, umiinom ng tsaa habang binabasa ang isa sa mga luma at paborito niyang libro. Sa kusina, may naaamoy pa ring masarap na pagkain. Hindi ko sinire si Zugbanroo, mas gusto pa niyang magbasa ng libro kaysa magluto. Kaya't may kasamang katulong na 3 beses dumadalaw kada araw, umaga, tanghali, at gabi, para magluto at mag-ayos. Magandang umaga, bati ni Yehan, sabay upo sa tapat ni Zugbanroo. Aalis na ako ng Yanjing City ngayon. Pupunta na ako sa J-Clan. Kailan mo balak pumunta ng Shanghai City? Hindi man tumingin si Zugbanroo, patuloy lang siya sa pagbabasa. Kailan ka umalis, doon din ako aalis. Pero tanong ko lang, kapag umalis ka, kanino mo iiwan ang Tianlong? Ngumiti si Yehan at itinuro ang yulunan niya. Napakunot noo si Zugbanroo. Kung wala ka at walang matibay na puwersa na kikilos, baka magulo muli ang buong underground world. Sayang kung mabasag ang pagkakaisa. Hindi ka ba natatakot na tuluyang lumunin ang Tianlong? Imbes na mag-alala, mas pipiliin kong magtiwala, sagot ni Yehan. At kahit lumunin pa yan, isa pa rin itong ambag sa bansa. Naniniwala ako, kahit sa hinaharap, mananatili pa rin ang pangalan ng Tianlong. Bahala ka kung yan ang gusto mo, ani Zugbanroo. Pero tandaan mo, ikaw lang ang taong nakapasok sa mundong yun at nakabalik. Siguradong lalapit sa iyo ang mga nasa itaas para sa tulong. Matagal na nilang hinahanap ang lihim na yun. Napag-isipan ko na yan. Sa katunayan, may usapan na kami ngayon ng God of War. Magkikita kami sa Zhongnanhai, pagkatapos ay diretso na ako sa J-Clan. Matapos nilang mag-agahan, umalis na si Yehan. Hindi naman siya pinigilan ni Zugbanroo, hindi siya ang tipo ng babaeng mahilig magpigil o manghawak sa lalaki. Pagkatapos noon, nagtungo na si Yehan sa napagkasunduang lugar ng kanilang pagkikita, isang sagradong lugar, mahigpit ang seguridad, at may bigat ang reputasyon. Dito naganap ang pagpupulong na tumagal ng buong umaga. Ang laman ng pagpupulong ay nanatiling lihim, alam lang ng mga naroroon.
Sa pagtatapos, personal pa siyang inihatid ni na God of War at Sito Zhenchen palabas ng Yanjing City. Ibinigay mo sa akin ang Tianlong, hindi ka ba natatakot na baka di ka na makabalik? Tanong ni Sito Zhenchen habang sila'y nasa isang itim na kotse, siya ang nagmamaneho, habang sina Yehan at Military God ay nasa likod. Ngumiti si Yehan. Alam mong sa ilang sitwasyon, ang kapangyarihan ng underground world ay kayang tumulong sa mga bagay na hindi ninyo kayang resolbahin. Kaya mas makabubuting panatilihin ito sa kasalukuyang anyo. At kung ikaw ang tatayo bilang military god, walang maglalakas loob na sumuway. Pero sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin sa bagong mundo? Sa orihinal na plano ni Yehan, ibibigay sana niya ang pamamahala sa Tianlong sa itaas. Ngunit nagboluntaryo ang military god mismo. May kaunting inggit sa mata ng military god. Bagamat gusto kong makita ang mundong yun, kailangan pa ako ng bansang ito. Kinuha mo na lahat ng mga master ng Tianlong. Kung aalis pa ako, tiyak may mga lihim na kikilos sa dilim. Tumango si Yehan. Totoo ngang 2/3 ng pinakamahuhusay na mandirigma ng bansa ay mula sa Tianlong. Hindi na makatarungan kung pati ang military god ay aalis pa. Military god, saludo ako sa paglilingkod mo sa bayan. Ani Yehan, ngayon, magpapalam na ako. Ang mga pinili mong tao ay maaari nang tumungo sa Shanghai City. Isasama ko sila, pero gaya ng sinabi ko, kung ilan ang aking dinala, hindi ko masisiguro kung ilan ang makakabalik. Napabuntong hininga ang military god. Bahala na sa swerte nila. Pero kung sakali, sana'y makabalik silang lahat. Kapag dumating ang panahon, maghahari ang ating bansa sa buong mundo. Mag-ingat ka, bata, ani Sito Zhenchen. Sa pagkakataong ito, wala kami sa tabi mo. Walang dapat ipag-alala, hindi kailanman yumuko si Yehan sa tadhana. Magbabalik ako, at kapag nangyari yun, ang bayan natin ay nasa tuktok ng daigdig. At sa isang kisap mata, naglaho si Yehan mula sa loob ng kotse. Ayaw niyang maranasan ang lungkot ng pamamaalam. Sa isang bakuran sa Yanjing City, matatagpuan ang dating Yan family courtyard. Ngunit ngayon, ito'y luma at tila nilamon na ng panahon. Nakakalat ang mga tuyong dahon sa sahig, parang matagal nang walang naglinis o tumira. Kabanata 2047. Tahimik na naglakad si Yehan sa loob ng bakuran, at pinagmasdan ang lalaking nakaupo sa pavilion na nag-iisa at umiinom. Isa sa 5 henyo noon, Qingyan ng pamilyang Yan, isang lalaking nanirahan sa Yanjing City ng mahigit 20 taon. Ngunit sa huli, siya'y nabigo at naging walang silbi. Bagamat si Yan Qingyan ay may matinding ambisyon noon, hindi naging sapat ang pananatili niya sa lungsod. Bumagsak siya sa kabila ng kanyang karanasan, at ngayoy tinuturing na isa na lamang kawawang nilalang. Minsan, bumibisita rito ang ina ni Yan Lingjiao, si Suyukan, ngunit wala siyang magawa sa lalaking ito na laging nanlulumo. Ang dahilan ng pagbisita ni Yehan ay isang hiling ni Lingjiao bago siya lumisan patungong Yanjing City, pinakiusapan siyang dalawin ang taong ito, ang ama ng kanyang asawa. Ang isang taong matagal nang nanlungo kahit bigyan mo pa ng bagong pagkakataon, mananatiling walang silbi kung ayaw niyang bumangon. Lumapit si Yehan, kinuha ang bote ng alak kay Yan Qingyan, at ininom ito ng buo. Nang maubos, itinapon niya ito at nagkapira-piraso sa lupa. Dahan-dahang tumangala si Yan Qingyan, at tiningnan ang binatang nakatayo sa harapan niya. May bahid ng lungkot at kapaitan ang kanyang tingin. Bakit? Dahil nasa tuktok ka na ng mundo, gusto mo akong muling makita sa pagkawasak ko? O gusto mo akong pagtawanan bilang taong-una na wala ng karapatang tumingin sa'yo? Mali ka. Tumayo si Yehan na may kamay sa likod at seryosong tumingin sa kanya. Kung hindi dahil kay Lingjiao, hinding-hindi na ako babalik dito. Pakinggan mo, hindi nakakahiya ang mabaygo. Ang kahihiyan ay ang mabuhay kang parang aso pagkatapos ng pagkatalo. Ikaw si Yan Qingyan, dati kang kilalang tao sa buong mundo. Handa ka bang manatiling pinagtatawanan? Namula ang mukha ni Yan Qingyan sa galit. Tumigil ka. Wala kang karapatan o lakas para patahimikin ako, sagot ni Yehan. Kung ayaw mong litin sa likod, tumindig ka bilang isang tunay na lalaki. Aalis kami ni Lingjiao, maaaring tumagal ng 10, 100 taon, o higit pa. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Matapos nito, bigla na lamang nawala si Yehan. Mula sa isang sulok, lumabas si Suyukan, luhaan habang tinitingnan ng papalayong anino ni Yehan. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Yan Qingyan, na ngayoy tahimik na umiiyak. Pagkalisan niya sa Yanjing, inabisuhan na ni Yehan sina Ginoong Yan, Ginoong Zhang, at iba pa. Bagamat nalulungkot sila sa kanyang pag-alis, nauunawaan nilang may mas malaki siyang misyon.
Hindi na nila siya matutulungan sa laban na ito, kaya't mananatili na lang silang tahimik na taga-suporta sa likod. Sa isang dako, naroon ang walang katapusang primeval forest, isang gubat na hindi matano ang hangganan. Pagkalabas ng Yanjing City, nagtungo si Yehan sa G-Clan. Bagamat may tagong formasayon na nagtatago sa G-Clan, para kay Yehan, ito'y tila laruan lamang. Madali niyang nalampasan ito at nakapasok sa kanilang teritoryo. Sa isang lumang kahoy na bahay, tatlong matanda ang magkakaharap sa isang mesa habang naglalaro ng chess. Dalawa sa kanila ay bulag, ngunit sa pamamagitan ng pandama sa chessboard, na ipagpapatuloy pa rin nila ang laro. Bagamat hindi na sila makapagsalita, malinaw pa rin ang pandinig nila, at dahil sila'y umabot sa antas ng Summit Gathering State, kaya nilang magsalita sa ibang paraan. Hehe, parang malapit na yatang manalo si kapatid Xiao. Sabi ni Dawis Tiusho, habang nakaupo at pinapanood ang laban. Napakunot noo si Jian Huang. Hindi pa sigurado yan, sabat ng isang lalaking may maamong mukha at payat na katawan, si Ji Jiukan. Kasama niya si Hua Lengyo mula sa Bagua School. Kung ako ang papayagang gumalaw ng tatay ko, siguradong talo na si Master Xiao, ani Ji Jiukan na may mahinang ngiti. Napakunot ang noo ni Sloppy Old Dawis, na kahit hindi nakakakita, malinaw na inis sa sinabing iyon. Dalawa na nga kayong mag-ama, gusto niyong bugbugin ako. Sa palagay ko, tabla lang ang larong to. Sa susunod, bumalik na lang kayo at mag-rematch. Biglang lumitaw si Yehan sa harap nila, at ang kanyang boses ang pumuno sa silid. Laking gulat ng mga naruroon. Tumayo agad sina Jian Huang, Sloppy Old Dawis, at Ji Jiukan. Kahit sinabi na ng Tianlong sa G-Clan na nakabalik si Yehan, hindi pa rin nila mapigil ang maging emosyonal nang muli nilang marinig ang kanyang boses. Lolo, matandang Dawis, ikalawang tito, pasensya na kung naghirap kayo. Napaluha si Yehan habang niyayakap muli ang mga taong pinakamalapit sa kanya, ang mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Wala pang kalahating oras, kumalat na sa buong G-Clan ang balita ng pagdating ni Yehan. Ngunit habang abala ang lahat sa labas, si Yehan ay nasa loob ng Xuanman World, kasama sina Jian Huang, Sloppy Old Dawis, at Ji Jiukan. Layunin niyang pagalingin at ibalik ang lakas ng tatlo bago siya umalis. Sa tulong ng Tianlong, nakuha ni Yehan ang 2 eyeballs na kailangan para sa pagpapalit ng mata ni Jian Huang at Sloppy Old Dawis. Sa pamamagitan ng kanyang life force, mare-repair niya ang mga optic nerve. Kahit ang putol na dila, ay kaya niyang ibalik gamit ang parehong lakas. Pati ang tatak ng pagkaalipin sa mukha, kaya niyang tanggalin. Mas komplikado ang kaso ni Ji Jiukan na may sirang dantian, ngunit sa tulong ng body liquid at life force, maaayos din ito. Mas madali para kay Yehan ang gawin ang mga ito sa Xuanman World dahil doon, ang isang buwan ay katumbas lamang ng ilang oras sa labas. Sa loob ng 5 araw sa Xuanman World, ganap nang gumaling ang mga sugat at kapansanan ni Jian Huang, Sloppy Old Dawis, at Ji Jiukan. Kailangan lang nilang mag-adjust ng kaunti para muling maging normal ang kanilang galaw. Kabanata 2048. Matapos maisakatuparan ng lahat, tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Yehan. Ang bigat na matagal nang bumabalot sa kanyang puso ay nawala na. Ang 3 taong ito, na minsang nagdusa dahil sa kanya, ay muli nang bumangon. Sa sinaunang bulwagan ng pamilyang Ji, naroon ang lahat ng matataas na nakatatanda, at maging ang mga kabataang henerasyon ay dumalo rin, kabilang na sina Ji Pot Ian, ang batang God of War, at Ji Diwo. Mula nang mailigtas sina Jian Huang at ang Sloppy Old Dawis mula sa bundok Kunlun, bumalik na sila sa G-Clan at bihira ng makialam sa panlabas na mundo. Ngunit paminsan-minsan, lumalabas pa rin si Ji Diwo upang bisitahin si Silly Ben, si Zug Prajna, at si Yehan sa Shanghai o Yanjing City. Sa mga sandaling ito, nagtatalo ang mga tinig sa loob ng bulwagan. Ngunit hindi nagtagal, 4 na figure ang lumitaw mula sa labas ng bulwagan. Dahan-dahan silang pumasok at nang makita ng lahat ang matandang nasa unahan, bumigat ang kanilang mga dibdib. Ang patriarka, muling bumalik ang dating karisma ni Jian Huang, matatalas ang kanyang mga mata, at suot niya ang dilaw na balabal. Para bang bumalik ang lalaki na minsang lumusob sa Japan na may isang espada at isang kutsilyo lamang. Kasunod niya ay ang Sloppy Old Dawis, si Ji Jiukan, at si Yehan. Bumalik din sa dating anyo ang matandang Dawis, may hawak na gourd ng alak, at paminsan-minsay umiinom. Si Ji Jiukan naman ay tila pareho pa rin, ngunit makikita ang masigla at matalim niyang mga mata. Ang tatlo ay nagtagal ng 1 buwan sa Xuanman World at muling naibalik sa normal ang kanilang mga kalagayan.
At nang kumalat ang balitang bumalik sina Jian Huang at ang dalawa pa sa normal na anyong ilang oras lamang matapos makasama si Yehan, lubos na namangha ang buong Ji-clan. Pinuri pa nga sila ng walang humpay ni Dawis Kyushu. Pagkatapos, lahat ng mata ay tumuon kay Yehan, ang batang suot ang kanyang tunic suit. Siya ang karangalan ng Ji-clan, at muli siyang bumalik sa kanilang piling. Biglang tumakbo si Jipot Ian at mahigpit na niyakap si Yehan. Kapatid, ayos na makitang muli kita. Ako rin. Sagot ni Yehan, sabay suntok sa dibdib ni Jipot Ian. Paglingon niya, nakita niya si Ji-Diwo na papalapit. Halika, pagbigyan kita ngayon. Tutal, hindi naman ako pinapansin ng malaking siraulong iyon. Ani Ji-Diwo habang nakangiti at ibinuko ang mga braso. Niyakap siya ni Yehan habang nakangiting nagsabi. Hindi ko akalaing ikaw pa ang yayakap sa akin, hindi ako sanay. Habang nag-uusap ang tatlo, naupo na sa pinuno ng trono si Jian Huang, tumingin sa buong angkan at mariing nagsabi. Ngayong araw ay isang mahalagang sandali sa ating angkan. Isa itong himala. Ngayon, iaanunsyo ko na ipapasa ko na ang posisyon ng patriarka sa punong matanda. Ano? Nagulat ang lahat. Tumayo ang isang matatanda at tumutol. Patriarka, hindi maaari. May mga patakaran ng ating angkan, at huwag nang magsalita pa, punong matanda. Buo na ang pasya ko. Ikaw na ang manggenguna sa hinaharap ng Ji-clan. Sa totoo lang, nais sanang ipamana ni Jian Huang ang pamumuno kay Yehan. Ngunit matapos marinig mula kay Yehan ang tungkol sa Gods and Demons Continent, nagbago ang kanyang isip. Ang Huaxie, China, ay ugat ng Ji-clan. Hindi maaaring isama ang buong angkan sa paglipat ni Yehan sa kabilang mundo. Kaya't ipinasa na lamang ni Jian Huang ang tungkulin sa isang maaasahang tao, habang si Yehan ay tatango sa bagong mundo. Matapos ang pagpupulong, nagsama-sama sina Jian Huang, Sloppy Old Dawis Kyushu, Yehan, Jipot Ian, Ji-Diwo, at Hua Lenggayo sa isang silid. Naipaliwanag na ni Yehan kina Jian Huang at iba pa ang tungkol sa Gods and Demons Continent. Ngunit ang iba, ngayon lamang ito narinig. Pagkatapos magpaliwanag si Yehan, labis ang pagkabigla ni Dawis Kyushu. Tama nga ang mga nauna sa atin na patuloy na nagsaliksik. Hindi ko akalaing sa buhay kong ito ay malalaman ko rin ang kasagutan sa lihim na ito. Wala na akong pagsisisi. Sambit niya. Kung ganoon, sabi ni Jian Huang, dahil nabunyag na ang lihim, ako mismo ay tatango roon. Kapatid Xiao, Dawis Kyushu, sasama ba kayo? Hehe, kung kayo'y aalis, bakit pa ako mananatili dito mag-isa? Sagot ni Dawis Kyushu na may ngiting puno ng pananabik. Kung ganoon, ani Yehan, magkita tayo sa Shanghai City. Marami tayong makakasama. Pagdating natin sa bagong mundo, kailangan nating mag-ensayo muna. Doon, ang mga malalakas ay hindi mabilang, kung wala kang lakas, hindi ka makakagalaw kahit isang hakbang. Tumango ang lahat. Ang mundong nasa alamat ay tiyak na kahanga-hanga. Maraming may talento at lakas doon. Ngunit kung magtatagumpay ba sila roon o hindi, ay nakasalalay sa sariling kapalaran. Kabanata 2049. Hindi na nagtagal si Yehan sa Ji-clan. Matapos magsimula ang kanilang paghahanda, agad siyang umalis at nagtungo sa gubat ng Tengchong, alinsunod sa sinabi ni Suzaku, na naroon ang 3 pang banal na hayop. Sa bilis ni Yehan, wala pang kalahating oras ay nakarating na siya sa dating base ng Tianlong, kung saan sinasanay ang mga talento. Pagdating pa lang niya, agad niyang naramdaman ang matinding enerhiya ng mga hayop mula sa loob ng kagubatan. Tila naramdaman ng mga hayop ang presensya ni Yehan at ang aura ni Suzaku, nag-ugat ng isang malakas na angle ng mga mababangas na hayop, lumipad ang mga ibon at nagtakbuhan ang mga hayop sa gubat. Isang puting figure ang biglang lumundag mula sa kagubatan at tumalon papunta sa dibdib ni Yehan. Nang makita niya ang maliit na nilalang na nakahiga sa kanyang mga bisig na parang nasasarapan, napangiti si Yehan. Sinasabi ko nga sa'yo, banal na hayop ka pa naman. Pwede ba, magpakita ka man lang ng kaunting dignidad. Habang nagsasalita si Yehan, lumabas pa ang 2 pang mahiwagang hayop mula sa kakahuyan, parehong kasing taas lang ng tao. Ang isa'y parang olm, isang salamander, habang ang isa na may tila pagong na may malaking ahas sa likod nito. Nakakagulat, sambit ni Yehan habang ngumiti. Sino mag-aakala na ang 3 hayop na ito ang mga pinagpipitaga ng banal na hayop sa alamat? Mahigit 1 taon ka palang nawala, pero heto ka't bumalik ka agad. Ibig sabihin, meron ka ng alam sa mundo ng mga Diyos at demonyo. Kung hindi, hindi ka basta papayagang bumalik ni Suzaku. Ang hayop na parang olmang nagsalita. Makinang ang mga mata nitong parang hiyas.
Sa kabila ng pagkalmado, naramdaman ni Yehan ang malaharing aura na pinipigilan nito. Siya ay walang iba kundi ang Azure Dragon Qinglong, ang pinakakilalang halimaw sa labanan sa apat na banal na hayop. Sobrang tagal niyong nanatili sa mundong ito. Bakit hindi kayo bumalik agad? Tanong ni Yehan. Dati, hindi pa angkop ang panahon. Pero ngayon, dumating na ito. Muling magbabalik ang liwanag ng aming lahi sa buong lupain ng mga Diyos at demonyo. Sa sandaling iyon, sabay na umungal sina Baihu, White Tiger, at Xuanwu, Black Tortoise. Nanginig ang buong kagubatan sa lakas ng kanilang sigaw. Tumindig ang hangin at gumalaw ang mga ulap. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito, ani Yehan. Sumama kayo sa akin. Sa isang iglap, lumipat sila sa Xuanmen World. Isang maliit na mundo ito. Bulalas ng tatlong banal na hayop. Agad silang bumalik sa kanilang tunay na anyo, napakalalaki na halos punuin ang kalangitan. Si Qinglong ay bumuga ng hangin na parang bagyo. Si Xuanwu ay naglabas ng malakristal na perlas mula sa bibig. Si Baihu ay umuungal ng buong lakas na yumanig sa buong mundo. Umikot sila sa himpapawid, nagpalipad ng ulap at niyanig ang langit. Magaling ka, bata. Hindi ito basta maliit na mundo. Utang ng buong banal na hayop na lahi sa iyo ang malaki, ani Baihu. Ngumiti si Yehan. Ako rin ang dapat magpasalamat. Magkaibang uri man tayo, pero hindi ba't tayo ang pinakamainam na magkakampi? Tere na sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Sigaw ni Baihu. Sa muling paglitaw ng mga banal na hayop, magbubunga ito ng pagdanak ng dugo. Kaya't ihanda mo na ang iyong sarili. Matapos iyon, bumagsak sa kabundukan ang malaking katawan ni Baihu, sumunod sina Qinglong at Xuanwu. Dahil naipon na ang kanilang kapangyarihan, hindi na nila kailangang matulog ng bawat 500 taon tulad sa mundong Huaxia. Ang layunin nila, bawiin ang nawala sa kanila sa Continent of Gods and Demons. Kahit pa malakas ang kalaban, kahit pa pinamumunuan sila ng pinuno ng lahi ng mga demonyo, ibabalik nila ang dating karangalan ng lahing Demon Saint. Nang tuluyang mawala ang tatlong banal na hayop, umalis na rin si Yehan sa Xuanmen World. Sa mundong ito, halos tapos na ang kanyang mga tungkulin. Ngunit, gusto pa rin niyang makita ang mga mahahalagang tao sa kanyang buhay bago tuluyang umalis, baka sa kanyang pagbabalik ay wala na sila. Mula Tengchong, nagtungo siya sa Xiangjiang upang makita ang lolo ni Li Xinran, si Ginoong Li. Pagkatapos, lumipad siya papuntang Europa upang bisitahin si Old John. Ginamit ni Yehan ang lakas ng buhay upang ayusin ang mga katawan ng dalawang matanda at pahabain ang kanilang buhay. Pagkatapos noon, pinuntahan din niya ang mga pinuno ng kanluraning puwersa at ang Ice Lord ng Atlantis, si Tian, ang binatang sinasabing Diyos ng kanluran. Kahit natalo ni Yehan noon, nanatili pa ring mataas ang reputasyon ni Tian sa buong kanluran. Matapos ang lahat ng ito, gusto sanang bisitahin ni Yehan ang babaeng si Mandala, ngunit sa huli pinili niyang huwag na lang. Si Mandala, hayaan na lang natin siyang maging isang alaala. Bumalik mag-isa si Yehan sa Shanghai City. Habang wala siya, naging masigla ang Phoenix Villa. Halos araw-araw ay dumadalaw sina Young Master Tang at Lin Bomo. Ngayon, ama na si Tang Dashao. Nanganak si Mo Shu ng isang malusog na batang lalaki. Nang malaman nilang muli na namang aalis si Yehan, nalungkot sila kaya't palagi silang nagpupunta sa Phoenix Villa upang makasama siya. Kabanata 2050. Panahon na siguro para umalis ka. Sa plaza sa labas ng Phoenix Villa, magkasamang humihinga sina Yehan, Tang Dashao, at Lin Bomo. Makikita sa mga mata ni Tang Dashao at Lin Bomo ang lungkot ng nalalapit na pamamaalam. Tahimik na tumango si Yehan, saka dahan-dahang ibinuga ang usok ng sigarilyo. Yehan, kahit saan ka man magpunta, kami ni Lin Bomo ay narito lang, naghihintay sa iyong pagbabalik. Kami na ang bahala sa Phoenix Villa, hanggang sa muling pagbubukas nito. Pagkaalis ng dalawa, napabuntong hininga si Yehan. Bakit, ayaw mo pa rin bang lumisan? Lumapit si Zhou Yuner mula sa likuran at niyakap ang matipunong braso ni Yehan. Kahit ayaw ko, kailangan, sagot ni Yehan. Naipasa mo na ba ang lahat ng tungkol sa Tianlong Group? Ang Tianlong Group ngayon ay isa ng dambuhalang imperyo ng negosyo, nakapasok sa napakaraming industriya, at ang halaga ng ari-arian nito ay hindi na masukat. Oo, ipinasa ko na lahat kay Mo Shu, sagot ni Zhou Yuner. Siya na ang mga ngasiwa sa buong grupo. Sina Zhang Yuming, Lin Feizo, at Tao Yiren ang tutulong sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Tumango si Yehan. Tamang-tama lang na si Mo Shu ang mamahala. Siya ang babae ni Tang Dashao at pinagkakatiwalaan ni Zhou Yuner. Kahit dati ay nagkagusto sa kanya sina Zhang Yuming, Lin Feizo, at Tao Yiren, maaasahan pa rin ang tatlo.
Lahat sila ay bihasa sa negosyo, at habang may koneksyon pa rin ang Tianlong Club at malalakas na puwersa sa Yanjing, hindi madaling babagsak ang grupo. Pagkalipas ng gabing ito, at bukas, ay aalis na tayo. Wala ka bang panghihinayang? Tanong ni Yehan habang nakatingin sa buong mundo. Kasama ka namin, kaya walang panghihinayang. Mas humigpit pa ang yakap ni Joe Yuner. Ayaw na nilang danasin ang sakit ng pagkawalay muli. Ang pagpunta sa Gods and Demons Continent ay walang kasiguraduhan kung kailan ang pagbabalik o kung makakabalik pa ba. Pero ang malinaw, sama-sama silang mabubuhay at mamamatay. Bukod kina Yehan at kanyang pamilya, maraming sasama sa kanya. Matatapat na kasapi ng Tianlong Elder Hall at Battle Hall. Isang espesyal na puwersa ng 10,000 piling sundalo mula sa itaas, ang pinakamagagaling at pinakatapat na kawal mula sa milyon-milyong tropa. Pinamumunuan ito ni Wang Dichu, ang tanging karapat-dapat na humalili sa God of War na hindi maaaring umalis. Hindi tinanggihan ni Yehan ang puwersang ito. Naniniwala siyang kung maasa ang mga sundalong ito sa Gods and Demons Continent, sila'y magiging isang nakakatakot na puwersa para sa bansa. Dumaan ang gabi. Kinaumagahan, tahimik na ang buong Phoenix Villa. Ang dating masiglang lugar ay tila inabandona. Sa loob ng kalahating buwan, lubos na nasiyahan si Yehan sa naging recruitment ng Tianlong. May 100,000 na kasapi na ngayon. 10,000 sa unang grupo. 80,000 mula sa Dark Hall sa loob lang ng kalahating buwan. Ngunit alam nilang iyon na ang limitasyon, wala nang dagdag na puwersang makukuha agad. Ang problema, mapagkukunan ng lakas at resources. Mahirap magtaguyod ng 100,000 cultivators, at kahit ang pinakamalalaking sekta sa Yaoguang Domain ay hirap dito. Pero para kay Yehan, kung wala tayong resources, kukunin natin ito. Aagawin. Plano niyang sakupin ang buong Yaoguang Domain para sa Tianlong. Sa ganitong paraan, patuloy na lalakas ang kanilang grupo. Sa Daoist World, inilagay ni Yehan ang buong puwersa ng Tianlong, kasama ang mga pinakamakapangyarihang masters. Jian Huang, Sloppy Old Daoist Yushu, Sword God, Earth Venerable Zaiyao. Jing Yi, Huang Batian, ama ni Shaben, Wang Dichu. Ji Jiukan, Ji Pot Ian, Ji Diwo, Hua Lenggayo. Liu Yuru, kapatid ni Zhao Hengtian, Worry-Free Master, at si Emperor Luo Cha. Ang Emperor Luo Cha, na kilala rin bilang Blood Shire, ay asawa ni Lin Chi, ang lalaking pinuri bilang God Killer sa kanluran. Mula sa kalangitan, nakatayo si Yehan sa ere habang tinitingnan ang mga sundalong nakapila sa ibaba, itim na uniforme, matatag na postere. Ang kanyang tingin ay puno ng tapang at pag-asa. Ngayon, iiwan ninyo ang inyong tinubuang lupa, go sa isang banyagang mundo, at magsisimula ng panibagong buhay. Sa mundong iyon, batas ng kalikasan ang umiiral. Kaya tinatanong ko kayo, natatakot ba kayo? Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa langit. Tianlong, handang sumunod kay Young Master Ye habang buhay. Kung mamatay kayo sa mundong iyon, manghihinayang ba kayo?